Ito marahil ang pinakamahalagang ilog sa buong mundo, ang Yulong Kashgar River sa Xinjiang, China. Ito ang nag-iisang natural na ilog sa mundo na gumagawa ng tunay na Hetian White Jade na dati ay para lamang sa mga emperador. At narito ang nakakagulat na bahagi. May totoong ginto rin sa ilalim ng ilog. Tuwing tag-init, bumababa ang pagbaha mula sa Kunlun Mountains, dala ang jade at ginto papunta sa ilog. Pagsapit ng Setyembre hanggang Nobyembre, humuhupa ang tubig at nagsisimula ang panahon ng paghanap ng yaman. Libu-libong tao ang nagsisiksikan sa mga pampang ng ilog, naghuhukay gamit ang pala, nagsasala gamit ang mga lambat, o simpleng hinahaplos ang buhangin gamit ang kanilang mga kamay. Lahat naghahanap ng isang bato na maaaring magbago ng kanilang buhay. Ang mataas na kalidad na Maton Fat White Jade ay maaaring ibenta sa 10,000 o kahit daan-daang libong dolyar. May mga taong biglang yumayaman sa isang gabi. May mga umaalis namang walang nakuha. Sabi ng matatandang manggangalahig ng jade, hindi lang ito tungkol sa swerte. Kailangan mo ng matalas na mata, taon ng karanasan at tamang tiyempo. Dito, kayang buhayin ng isang ilog, ang buong bayan at ang isang bato ay kayang baguhin ang buhay mo. Kaya kung may pagkakataon ka, papasok ka ba sa White Jade River para subukan ang iyong swerte? Ito ang pinakanakakamanghang eksena sa buong mundo. 30,000 manggagawa ang sabay-sabay na lumalabas sa mga tarangkahan ng pabrika. Para silang dambuhalang alon na dumadaloy sa mga kalsada mula sa 4 na direksyon. Ang nakikita mo ay isa lamang sa mga labasan. Sa likod nito ay isang lugar na nagpayanig sa buong industriya ng paggawa ng barko sa mundo. Ito ang Jiangnan Shipyard ng China na nakatayo sa Changxing Island sa Shanghai at kasing laki ng higit sa 350 football field. Araw-araw, 10,000 tonelada ng bakal ang ginagawang napakalalaking barko rito. At hindi lang sila gumagawa ng mga kargamentong barko. Nagtatayo rin sila ng mga luxury cruise liner, LNG carrier, dambuhalang container ship, at maging aircraft carrier. Mula rito, ang mga barkong ito ay naglalayag sa lahat ng sulok ng mundo na may kahanga-hangang bilis at dekalidad na pagkakagawa. Ang China na ngayon ang nangungunang bansa sa paggawa ng barko sa buong mundo. Walang tigil ang pagpasok ng mga order at walang pahinga ang mga linya ng produksyon na tumatakbo 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Minsang bumisita ang mga inhinyero mula sa Japan at inamin nilang 8 beses na mas mabilis gumawa ng barko ang China kaysa Japan. Sa kasalukuyan, sa bawat 10 bagong dambuhalang barko na ginagawa sa buong mundo, 6 ang may tatak na Made in China. Mula deep sea exploration hanggang kalakalan, unti-unting sinasakop ng mga barko ng China ang mga karagatan. Ang ganitong kapangyarihan sa produksyon ay walang kinatatakutang harang o kalaban at ito mismo ang dahilan kung bakit ramdam ng Estados Unidos ang matinding presyon. Mukha itong dolphin na may pakpak pero hindi ito ordinaryong eroplano. Kilalanin ng Airbus Beluga, kilala rin bilang the flying moving truck na nagpapatakbo sa modernong mga jet. Sa loob ng nakaumbok nitong katawan, mayroong napakalaking cargo tube na may lapad na halos 24 na piye at haba na 124 na piye, sapat para makapagkarga ng buong fuselage ng A320 o A350. Mga rocket, satellite, at halos anumang malakihang kargamento. Ang ilong nito ay hindi lang basta bumubukas. Umaangat ito ng halos 90 degrees habang nananatiling nasa ibaba ang cockpit at ang itaas na bahagi ng fuselage ay tumataas na parang takip ng higanteng laptop. Mayroon itong 2 makina, kayang magdala ng bigat na mga 104,000 libra. At may maximum take-off weight na nasa 342,000 libra. Dahil sa bilugan nitong hugis, karaniwan itong lumilipad ng mas mababa sa 30,000 talampakan upang mabawasan ang stress ng air pressure. Ang nangumingiting whale na ito ay lumilipad ng mahigit 800 misyon kada taon, nagdadala ng mga piyesa sa pagitan ng mga pabrika ng Airbus sa Europa papunta sa mga assembly line sa Toulouse at Hamburg. Kung wala ang beluga, titigil ang produksyon. Ganoon ito kakritikal.
Hindi man ito pinakamabilis o pinakamaganda, isa itong tagong bayani na gumagawa ng trabaho na wala nang iba pang kayang gawin. Kaya kung kailangan mong maghatid ng buong pakpak ng eroplano, ipagkakatiwala mo ba ito sa Beluga? Ito ang pinakamalaking shared bike graveyard sa buong mundo. Mahigit 1 milyong bisikleta ang nakatambak sa iisang lugar. Mula sa itaas, makikita ang mga pulang, dilaw, at asul na bisikleta na nakasalansan ng mataas na para bang isang dambuhalang mosaic, makulay pero walang buhay. Ang nakabibigla, karamihan sa mga bisikletang ito ay hindi man lang sira. Ang iba, ni minsan ay hindi pa nagamit. Paano nangyari ito? Ilang taon na ang nakalipas ng sumabog ang bike-sharing boom. Nagpakawala ng napakalaking pondo ang mga kumpanya para maagaw ang merkado, sabay-sabay na nagbagsak ng daan-daang libong bisikleta sa mga syudad. Sa rurok nito, umabot sa mahigit 23 milyong shared bikes ang nasa China. Bawat kalsada, puno ng bisikleta. Pero nang mawala ang hype, dumating ang realidad. Nagsibagsakan ang mga kumpanya, naubos ang pondo at naiwan ang mga bisikleta. Kinolekta ang mga ito at itinapon sa mga bakanteng lote. May mga taong tinatawag itong steel forest, ang iba naman ay modern ruin. Iilan lang ang na-recycle o giniling, pero karamihan nakatambak lang doon, unti-unting kinakalawang at nagiging makulay na sementeryo ng bisikleta. Ang mga bisikletang ito ay dapat sanay maging simbolo ng berdeng transportasyon, pero nauwi silang mga monumento ng isang kapitalistang bula. Tanong: kung ipila kaya lahat ng bisikletang ito, kaya ba nilang palibutan ang buong mundo?